What is up? What is up? So, may mga nagtatanong kasi sa atin kung ano settings natin dito sa DJI Osmo Action 4, tsaka kung anong mic yung gamit natin. So, try natin sagutin ngayong video. So, sa settings muna, sa shutter speed, naka-manual ako. Gamit ko is 160, 1/60. Kasi naka-ND filter ako. So pag naka-automatic kayo, gawin nilang automatic din yung yung shutter speed nyo. Pero sinusunod ko yung yung 180 degree rule ba yun. So dahil naka 1/60 ako na shutter speed, FPS na gamit ko is 30. Naka ako 2.7K resolution, tapos 30 FPS. Then in-off ko yung stabilization. Mas kasi siya, mas malawak yung field of view kapag naka-off yung stabilization mo. Pero yun nga, mas mauga. Pero para sa akin kasi mas realistic siya tignan kaysa rin sa sobrang smooth. Parang mas ramdam mo yung nangyayari sa paligid kapag naka-off yung stabilization. Pero kung kunyari mag-off-road kayo or somewhere na sobrang lubak, i-on nyo yung stabilization kasi nakakahilo siya panoorin. Ayun. Then sa white balance naman, ino-automatic ko lang siya. Kasi paiba-iba yung paiba-iba yung kulay, lalo na pag minsan mapuno, nagiging bluish siya. Tapos pag maaraw, nagiging yellowish yung paligid. Or pag kunyari tanghali tsaka hapon, magkaiba yung kulay ng paligid. Kaya naka-automatic lang sa white balance. Hindi kasi consistent yung lighting dito, lalo na sa Manila. So biglang may puno, biglang may mga building, kaya nag-automatic lang na white balance. Then sa naman, sa sharpness, naka negative 2 ako. Yung dalawang settings dun sa baba na may sharpness, negative 2 yun. Kasi nagdadagdag na lang ako ng sharpness sa post pag ine-edit ko na. Pero actually pag post nga, binabawasan ko pa siya. Pero depende sa video or kung anong type ng footage yung gagawin ko. So dagdag bawas lang tayo. Kunyari ganito, hindi masyado maaaraw or maulap, ang ginagamit ko ND16. Pag maulap, kailangan hindi masyado madilim yung yung ND filter kasi dumidilim siya masyado. Tapos kapag iniba mo na pag niliwanagan mo siya sa post, medyo pumapangit na yung itsura. So maganda yung natural lang siya tignan. Then sa ISO ko is naka 100 siya. Pero pag alam ko yung dadaanan ko may maraming tunnel or pupunta ako sa lugar na hindi ko kabisado, ginagawa ko siyang 100 to 800 para kahit pa paano pag dumidilim, hindi siya ganun kadilim, lumiliwanag siya dahil automatic sa ISO. Ayun na naman sa video settings. Tapos kino-color grade ko lang siya sa DaVinci. And then sa audio naman, so last time bumili ako ng DJI na mic mini. Hindi ko siya ginamit for moto vlogging kasi yung Bluetooth mode niya hindi ganun kalinaw yung audio, lalo na kapag maingay yung motor, sumasabog yung audio niya. Kaya bumalik ako sa wired. So yung gamit ko ngayon sa wired, I don't know if kung malinaw na sa inyo, pero para sa akin ang linaw na niya. Ang gamit ko dito is Boya K4 na adapter. Then naka CCL ako na mic, yung tag 50 pesos lang ata. Actually mahal pa yung shipping kaysa ron sa mic mismo. Then nilagyan ko siya ng dead cat.
para sa wind noise. Mahal pa nga yung dead cut kesa dito sa mic eh. Pero ayun, kaya rin ako bumalik ng wired kasi para lumino yung mic mini kailangan nakakabit yung ano niya, receiver. Kaya ako nag wireless para waterproof na yung setup ko. Kaso ganun din, pa nagkabit ako ng receiver, di ganun din, nakabukas din ng type C port na itong camera, tapos hindi pa waterproof yung receiver. Di doble-dobleng problema lang. Bumalik na ako sa wired. Ganun din naman, di rin naman waterproof. So ganun din. Pero nag-ND filter na ako ngayon. Dati kasi ayoko talaga mag-ND filter kasi nga ang hirap niya i-edit kapag pabago-bago yung lighting. Tsaka lalo na pag kunyari morning ride kayo tapos magkatanghali, lumiliwanag. Syempre pag umaga, normally ang gamit dyan ND8. Pag pasikat pala yung araw, ND8. Pero paano yung pag wala kayong stopover, diba? Tapos anong tawag dito, naka-record ka, hindi mo siya mapapalitan. Yun na naman yung parang ayoko na pag naka-ND filter. Pero bihira naman kasi ako sumama ng group rides, so pwede ako tumigil kahit kailan ko gusto. Kaya okay lang din. Mic ko inipit ko sa cheek pad sa loob kasi ako ngayon AGV na K1, tapos nag downsize ako, so saktong sakto yung fit niya sa akin. Hindi ko siya pwede lagay sa harap ng bibig ko kasi parang kinakain yung mic kasi sobrang liit ng space sa loob. So nilagay ko siya sa loob ng cheek pad. Plus pag nasa loob ng cheek pad, kahit iniiwan kong bukas yung vent sa helmet, hindi malala yung wind noise sa mic. So hindi umiinit yung helmet. Hindi ako napipilitan na isara yung helmet para lang maganda yung audio quality. Parang ngayon mas prefer ko na talaga mag-wired muna. Unless mag-update yung DJI tapos magdagdag sila ng -20, kahit -15 lang na gain dun sa mic mini. Kasi yung mic mini ngayon or any wireless mic ng DJI is hanggang -12 lang. Yung mic 2 kasi mas maganda yung pick up niya. Ang problema naman sa mic 2, sobrang laki niya. So pag nilalagay mo siya sa helmet, parang masusubo mo yung mic eh. Wala kang paglalagyan. Kaya bumalik na lang sa wired. Pero yun, lagay ko yung settings ko dito somewhere. Yung full complete settings, lagay ko dyan. Anywhere there. Yung kompletong settings. Then ang maganda lang sa settings na yan is pwede mo siya gamitin sa gabi. So pag gabi na, tanggalin mo na yung ND filter. Then no need na magpalit-palit ng settings. Unless gusto mo yung medyo bluish na yung white balance mo parang nasa cold side. Pero pag gusto mo naman ng bluish, madali na siyang i-edit sa post. Madali na lang siyang kulayan. So gawin mo na lang stock yung kulay, tapos saka mo na kulayan, gawin mong blue. Gusto mong bluish yung gabi or anything, nasa sayo naman yun. So yung ganitong setup, maliwanag siya kahit gabi. Wala pa akong footage ng gabi kasi bihira ako lumabas ng gabi. Tsaka hindi pa ako nakaka-ride masyado ngayon ng gabi. Wala pa akong masyado mapapakita na video. Pero try ko siya gawa na isa pang video pag gabi na. Plus pala, pag naka-ND filter kayo, so dahil nga naka-manual yung shutter speed, nako-control niya yung shutter speed, meron siya motion blur, natural motion blur. So maganda siya tignan. Tsaka di siya yung parang pag nilagay mo sa post na motion blur, yung mukhang pilit. Di siya ganun. So okay talaga. Pero nasa paggagamitan mo na lang talaga yung ND filter. Kasi ayun nga, kailangan mo magdala lagi ng ND filter kasi papalit-palit ka, depende sa liwanag. Pero para sa akin, the best mag ND filter talaga highway kasi consistent yung lighting. Lalo na pag tanghali, hapon, ganun, or pa sunset, sobrang ganda mag ND filter kasi kitang-kita mo yung langit. Pero yun lang naman. May naalala ko lang kasi may nagtatanong ng settings siya setup ko dito sa camera. Hindi ko alam kung kita dito sa phone ko pero ayun lang siya. May blaze ba dito? Pagas muna tayo. Tignan natin. Mas gusto ko takbo ni Shera pag naka-blaze eh. No, wala yata. Wala. Hindi na papagas mamaya pagpasok ko ulit.
Anyway, doon ko natatapusin yung video. Sa mga nagtatanong dyan, ito na yung video. Sobrang tagalan na gumawa kasi yung biyahe ko paulit-ulit lang. So nakatamad siya gawa ng video. Tapos pangalawa, pag gagawa ako ng video, kunwari pupunta ako ng SB, tatambay, ganun. Biglang umuulan, so nahirap gumawa ng video pag maulan. Una kasi ayoko maglaban ng helmet. Yung problema ko sa helmet may suggestion ba kayo nun pag nauulanan? Kung paano siya di mangangamoy kulob. Kasi pag iniwan ko siya sa labas tapos umuulan, kahit may bubong, hindi siya natutuyo agad kasi nga hindi naman mainit kasi maulan. Nangangamoy kulob pa rin. So I don't know. Kaya pag maulan di na lang lumalabas para walang mababasa. Anyway, yun lang. I'll finish the video here. Malapit na rin naman na tayo. I'll see you guys on the next one. Next time try ko magturo ng basic color grading lang kapag pang motovlog lang na color grading. Yung simple lang, basic color grading lang naman kasi hindi rin naman ako ganun kagaling magkulay. So like sariling ano ko lang siya, sariling way ko lang siya na pagkukulay. So anyway, I'll see you guys in the next one. Ingat lagi sa biyahe, lalo na ngayon ang daming road rage incident stuff na yan. Nadamay pa lahat na nagmumotor. Ayun lang, bye guys.